Kung gusto gyud ninyo makakita kung unsay naong sa tong gobyerno karon. Makakita mo unsay naong gyud sa tong gobyerno karon. Tan-awa ninyo ang interview ni Lisa Marcos. Magandang hapon mga kabisdak. Nako, pag-usapan natin itong sagot ni Sandro kay Mayor Basti Banat sa nakaraang hakbang maisog rally diyan sa Dumaguete. Kasi nga medyo pinatapang ng mga mainstream media si Sandro sa kanilang mga balita. Akala naman ng mga mainstream media kung hindi natin kilala itong pamilyang ito. Pag-usapan po natin dahil kasama ho ito sa bangayan ng dalawang dambuhalang politiko ngayon, ang Duterte at ang Marcos. Sino kaya ang papanigan at paniwalaan ng maraming Pilipino? Duterte ba o Marcos? Panoorin po muna natin ang isa sa mga banat ni Mayor Basti Duterte laban sa Marcos admin at kay Kukak. Kung gusto gyud ninyo makakita kung unsay naong sa tong gobyerno karon. Makakita mo unsay naong gyud sa tong gobyerno karon. Tan-awa ninyo ang interview ni Lisa Marcos. Tanawa na ninyo. Nana sa interview, tanawa ninyo, mao nang dagway sa tong nasod karon. Pero, di tanawa lang ninyo. Kamo na'y bahala maguna-una. Di man ta gusto, mandaot og tao, moingon ta nga, mali o tama yung gingon. Tanawa lang ninyo. Kaya basigwa mo nakakita, para aron makakita mo unsay dagway gyud sa tong nasod karon. Ako moingon ana, kamoy niingon ana. Okay, ayan po yung birada ni Mayor Basti doon sa Dumaguete laban sa pamilyang Marcos. Sa mga hindi Bisaya, sabi po diyan ni Mayor Basti, kung gusto mo malaman kung ano ang nangyayari sa ating bansa, kung ano ang mukha ng Pilipinas, ay manood po kayo sa interview ni Tunying kay Mamsi, kay Kukak. Yan daw ang mukha ng Pilipinas. Itong sagot ni Mayor Basti dito, banat ni Mayor Basti, ayan ay sagot bilang isang kapatid ni Vice President Inday Sara Duterte na naging pulutan ni Katunying at ni Mamsi during the interview. Ang pinatamaan si Inday talaga at ang kanilang pamilya. Hindi naman masama na sumagot. That's normal. Dahil nasa demokrasyang bansa tayo. Karapatan ni Mayor Basti ipagtanggol ang kanyang kapatid na si Vice President Inday Sara Duterte. Ipagtanggol si Tatay Digong at ipagtanggol ang kanilang pamilya. Walang masama ho doon. Total, sila naman yung unang tumitirada sa mga Duterte. Ito, ganti ko sa inyo. Narito naman ang sagot ni Sandro kay Mayor Basti. Mukhang pinatapang ng mga mainstream media itong si Sandro. Pero pag napakinggan nyo ang sagot ni Sandro, walang laman. Narito panoorin natin sabay-sabay. Kaliwat kanang banat pa rin mula kay dating Pangulong Duterte at sa anak niyang si Mayor Basti ang pinupukol kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Liza Marcos. Kaya naman nagsalita na rin si Presidential son Sandro Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sanay na raw sa batuhan ng putik sa politika ang mag-amang si Pangulong Bongbong Marcos at Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Kabilang na riyan ang mga patutsada ng kampo ng mga Duterte. I've been in politics long enough to know that that's how the game works. And my dad, same thing naman. There have always been accusations hurled. There has always been mudslinging. Kung merong hindi sanay sa kanilang pamilya, yun daw ay ang kanyang inang si First Lady Liza Araneta Marcos, na kagabi lang ay pinatutsadahan ni Davao City Mayor Basti Duterte.
Tanawa ninyo ang interview ni Lisa Marcos. Tanawa na ninyo. Nana sa interview, tanawa ninyo, maunang dagway sa itong nasod karon. Pinagtanggol naman ni Sandro ang kanyang ina. From that interview, I think that you've all seen, is I guess one of a wife who is being protective of her husband. So I think we can sympathize in that sense. Bukod dyan, may mga banat pa si Mayor Baste sa Administrasyong Marcos sa prayer rally kagabi sa Dumaguete. Power tripping na raw ang estilo at nakukuha raw ang kanilang gusto dahil sila ang nasa posisyon. Nana ta dire. Di man ko na ingunana ng kinabuhi ba? Gusto nila nga monopolyaho nilang politika. Sagot naman dyan ng presidential son, Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. tinanong din si Sandro kung ano ang masasabi niya sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ama. Ang sabi lang niya, I'm not gonna comment on any statements of any former presidents because I don't think it would be appropriate. I still think, given that they are former heads of state, that they should be afforded the same respect that the current head of state should be afforded as well. O ayan ang sagot ni Sandro kay Mayor Baste Duterte. Loko kayong mga media, ha? Akala ho ninyo may laman yung mga sagot ni Sandro dyan. Kala ko naman ang tapang-tapang ng mga birada. Walang sense mga kabisdak. Ang tanging masasabi ko sa sagot ni Sandro, napaka-pleasif niya at takot sa mga Duterte. Hindi ho kaya talaga banggain ng Marcos ang mga Duterte. Tandaan nyo po yun. Hindi kaya eh. Kasi kung totoong kaya ho ninyo ang mga Duterte, di sana bardagulan ang datingan eh. Kasi tinitira ni Baste ang administrasyon, tinitira ni Baste si Ma'am Shi. Isa lang ang ibig sabihin yan. May punto at may dating ang mga birada ng mga Duterte. At mas kapanipaniwala ang mga pinagsasabi ni Mayor Baste dito. Totoo naman na power tripping na talaga itong Marcos admin. Masyado ng mga abusado yung nakapalibot sa Marcos administration. Wala na po silang respeto sa freedom of speech at freedom of expression. Tingnan mo nangyayari sa dalawang hakbang maisog, pangharas at panggigipit na ho yun. Ang berde ko dyan, malayo po yung banat ni Sandro laban kay Baste. Mas makatotohanan yung mga patutsada ni Mayor Baste sa administrasyong ito.